Base dito sa mga lumalabas na report ngayon ay mukhang itong SMB raw ay posibleng kumuha ng 3 player mula dito sa Terra Firma Jeep para mapalakas itong kanilang roster dito sa Philippine Cup. Ang isa daw dun, ang 3 daw na tinutukoy dito na kukunin ng San Miguel Beer ay itong si K. Mark Carino, itong si Mark Nonoy, plus itong si Louis Sanggalang. Ngayon, kung po pwede raw ay susubukan ng San Miguel din na kunin yung rights kay Christian Stan Hardinger. Depende na lamang yan kung makukumbinsi nila kung sakasakali na mapapayag daw ng SMB itong si Stan Hardinger na bumalik. Ang mangyayari nito ay ang kukunin nila itong si Stan Hardinger, itong si Sanggalang at itong si Mark Nonoy. Ang magiging kapalit daw niyan ay itong si Andreas Cahilig ibabalik dito sa Terra Firma plus isasama itong si Chris Ross at si Jeron Teng. Posible rin na baka si Motaw Tuwa, si Jeron Teng at si Chris Ross ang magiging kapalit ni Stan Hardinger, ni Nonoy at nitong si Louis Sanggalang. Iyan daw ang binabalak ngayon ng SMB kaya wag na tayong magtaka kung sakasakali nga na ito ay matuloy. Dahil parang iyan daw talaga ang seryosong pinaplano ngayon itong Beermen para matiyak nila na yung kanilang magiging sabihin na nating pagbawi dito sa Corona sa Philippine Cup ay matutuloy at hindi lang dito sa Philippine Cup kung hindi maski sa mga susunod pa na mga conference. Kaya yan ang magiging maganda dito sa San Miguel ngayon kung sakasakali na matuloy nga nila ang nasabing transaksyon. Pero kinakailangan lang siyempre kung ikaw ang SMB, siguraduhin mo na ma-approve ang nasabing trade para naman hindi ka magkaroon ng problema pagdating dito sa pag-anunsyo nito. Pero good news ito sa SMB kung sakasakali nga na matuloy ang nasabi na transaksyon. Samantala naman, hindi lang San Miguel ang nagpaplano ngayon dahil ayon dito sa mga reports mukhang itong Barangay Ginebra ay interesado raw na makuha ang serbisyo nitong center ng Rain or Shine na si Kit Datu. Si Kit Datu ay umiscore ng 27 points doon sa huling game ng ROS kaya hindi na nakapagtataka na ito ay gustong kunin ngayon ni Coach Tim Cone. Pinakita na ni Datu ang kanyang potensyal at marami nga nagsasabi na yung laro ni Datu ay pwedeng-pwede sa triangle offense na pinapatakbo ng Barangay Ginebra. At itong si Datu kapag nagkataon pwede nga maging kapalit niyan ay itong si Ben Adamos. O kaya naman kung gusto ni Coach Yeng Giao ng scorer, pwede na si Jeremiah Gray o kaya itong si Maverick Misi ang ibibigay ng Barangay Ginebra. Ibig sabihin marami silang mga options na pwedeng ibigay dito kaya hindi na nakagugulat kung itong si Coach Tim Cone ay magbigay ng offer dito sa Rain or Shine para makuha si Kit Datu. At alam din naman natin na itong Rain or Shine ni Rasto Painters always siya naghahanap ng mga panibagong mga wingmen at mga guards kaya babagay itong si Jeremiah Gray dyan. Tandaan natin nung bago pa na si Misi naglalaro yan dito sa Rain or Shine kaya hindi na ako magugulat kung talagang babalik yan diyan. Samantala naman itong Barangay Ginebra, kung sakaling makuha nila si Kit Datu, aba, ang swerte nila dahil ito yung talagang legit big man na pwedeng maging kaparehas ni Japet o kaya naman kung sakaling magre-retiro na si Aguilar, at least meron na silang ready na nakahandang pwedeng pamalit. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede itong si Kit Datu dito sa Barangay Ginebra. Kaya naman sa tingin ko okay na to para kay Coach Tim Cone. At kung maganda naman yung i-offer ng Ginebra, sigurado ako napapayag din naman dyan si Coach Yeng Giao at dahil hindi naman sila malulugi sa nasabing trade. Samantala naman, marami ang nagtatanong kung ito bang Magnolia Chicken Templados talaga ay masasabi natin na totohanan na ba. Ang ganda ng umpisa nila, sila pa lang ang walang talo ngayon dito sa PBA Philippine Cup. At yung pagbabago dito, yung pagiging sabihin na nating transition mula dito kay Sanggalang, Lee at Abueva na napunta ng kay Lucero, Lastimosa at Alfaro, iyan nga ba ang magiging susi ngayon dito sa Magnolia? Parang ganyan na nga ang lumalabas ngayon at hindi na ako at hindi na rin siguro yung mga insiders ay nagugulat sa ganitong sitwasyon. Marami na nagsasabi noon pa na matanda na yung core lineup ng Magnolia kaya nga dapat ng palitan. At yan nga unti-unti nang nangyayari kaya sigurado tayo na magiging mas maganda to para dito sa Magnolia eventually. Kaya nga sa ngayon
itong Magnolia Chicken Templados na sisiguro natin na kapag sila talaga ay naging ready na dito sa paglalaro sa sabihin na nating finals, ay malaki ang tsansa nila na makakuha ng kampyonato. Kaya kung sakasakali na maging sabihin na natin walang magiging istorbo o walang magkakaroon ng biglaang trades at mananatili yung nabanggit na players dyan, sa tingin ko totohanan na ito para sa Magnolia Chicken Templados. Ngayon, maaga pa para pag-usapan natin yung finals. Pero kung pagbabasihan natin yung kasalukuyang nilalaro ng Magnolia, marami talaga magsasabi na ito yung tipo ng team na hindi mo dapat gustuhin makaharap sa playoffs dahil mukhang malakas na talaga ngayon itong Hotshots. Ngayon, kung sisiguraduhin naman ng Magnolia na magiging consistent sila, sa tingin ko magiging mas maganda talaga to para dito sa Magnolia. At masasabi natin na baka magtatagal pa talaga sa pwesto ditong si Coach Chito Victolero. Sa ngayon naman, ang huli nating balita, mukhang magkaka-revamp na dito sa Northport Batang Pier. Inamin na ni Arvin Tolentino na meron siyang mga nakukuhang mga offer abroad. Pero open pa rin daw siya na manatili dito sa Batang Pier. Ibig sabihin, mukhang hindi pa 100% sigurado kung saan maglalaro itong si Arvin Tolentino. At nakita naman natin dahil dito nahihirapan ng Northport. Kagabi lumamang sila ng malaki kontra Meralco pero natalo pa rin. Nasayang yung magandang nilaro ni Joshua Monson, naka-score ng 36 points. Pero nagsabihin na natin nawala ng composure ang Northport nung last minutes nung game. 4 na free throw yung minintis nila. Kaya nga nangyari, nanalo pa itong Meralco. At dahil dyan, sunod-sunod na talo ng Northport at kitang-kita natin na nami-miss nila yung serbisyo nitong si Arvin Tolentino. Kaya nga, kinakailangan na matapos at ma-resolve baka agad-agad yung problema dito kay Arvin, yung kontrata niya. Kung siya ba'y mananatili dito sa Northport o kung siya ay aalis na. Dahil nakita natin clearly na apektuhan yung Batang Pier. Kung ikaw ang Northport, dapat kung maliwanag na to kung si Arvin ba ay mananatili o kung siya ay maglalaro na sa ibayong dagat. Kasi nakita naman natin kung ikaw ang Northport at itong si Arvin ay mag-abroad na, dapat gumawa ka na ng paraan para maka-revamp ng yung lineup. Dahil kitang-kita na apektado na talaga itong Northport Batang Pier. Sa ngayon, maraming mga players ng Northport ang pwede pa rin kunin ng SMC kung sakasakali na itong si Arvin ay maglaro na sa Japan B-League. Nandyan pa rin itong si William Navarro, si Joshua Monson, at si Gio Halalon at si Cade Flores, pati na si Evan Nelly. Kaya sa tingin ko, kung ano man ang gawin ni Arvin, itong SMC ay gagawa pa rin ng paraan para makakuha ng player mula sa Northport. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, kay Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada, si Anthony Alon, Enju, si Dexter Domer, pati na rin ang iba pa nating mga regular na taga-subaybay katulad ni Ireneo Salangsang.